What's up, gulaman? Alright, so for today's video, di ba? Papakita natin yung full PvE build nitong Instant Slash. Yan. So sa aking stats, meron akong 99 strength, 99 int, agility, 34 at 30 luck. So kung nalagyan mo na yung iyong passive na seize the chance, ang magandang unahin mo sa stats ay agility or yung attack speed kumpara sa crit at crit damage. No? Kasi mas madaling mag-scale yung damage natin sa attack speed. Madali siyang kunin. Yan. So kung nag-check ka ng balance for your stats, unahin mo yung agility kumpara sa luck. No, kasi yung luck konti lang yun na ibibigay yun. Para sa aking stats, meron akong 200k HP, 500 5,251 attack, 2682 na magic attack, hit 342, tapos ano pa bang importante dito? Penetration 18%, magic penetration 8%, crit damage critical 15, 5%. Tapos, auto attack damage, 2% damage, 35% physical damage increase, 16%. Yan. So, ngayon, wala akong food buffs. Diba? Meron lang ako dito. Yan lang, wala pala. Walang kahit ano. Tapos, tinanggal ko yung pets. No? Sa skill build naman, diba? Ano ba yung magandang unahin? Yung instant slash ba or yung seize the chance, no? Para sa akin, pares lang kahit anong mauna, di ba? Kasi yung damage naman ng Sista Chance ay nag-i-scale pa rin sa Instant Slash. So, sa tingin ko, i-balance mo lang sila. Kung nag-level 6 ka na sa Instant Slash, di level 6 mo yung Sista Chance, di ba? Or kung marami kang crit at marami kang crit damage, unahin mo yung Sista Chance. Pero ako, kukunti lang yung aking crit at attack speed. Yan, yung mga multiplier dito ko konti pa. Kaya ang gagawin ko, iba-balance ko lang sila. Yan. Tapos syempre, sa master skills, pinaka-importante for PvE and PvP na rin, no? Itong honor challenge na may provoke, no? Kasi walang counter sa provoke sa PvP. So pag nag-level 5 yan, meron kang 20%, no? Na taunt sa PvP at 100% sa PvE. Yan. Yung amulet counter, pwede mo siyang hayaan muna ng level 1 kung wala ka pang Zenny. Kasi itong 30% chance na to ay mataas na yan para mag-proc ng sunod-sunod sa PvP at PvE. Diba? Pero syempre, kung gusto mo ng mas makunat, diba? I-max level mo yan. Lahat naman yan, i-max level natin. Diba? Wala lang tayong Zenny. Mahal eh. Yan. Tapos syempre sa ating PvE build, syempre sa Royal Guard skill, importante yung Spear Thrust para sa penetration at ignore defense at ignore MDEF. Yan. Tapos sunod na makakatulong sa ating damage, yung Shield of Defense para mag-scale yung ating attack at magic attack. Diba? Tapos syempre Overbrand at Inspiration. Sa Overbrand, ang Aesir mo, syempre dapat yung Overbrand na damage plus 49% at yung Inspiration na plus 50 attack. Yan. Tapos, sa ating paladin skill, 'di ba? Retribution, attack plus 50 points, tapos yung attack boost ng retribution na 70%. Yan. Tapos dito, Spear Quicken level 10 lang kasi pag pinalevel mo pa siya ng lagpas ng 20, yung auto attack damage dito ay hindi dumadagdag sa auto attack ng instant slash. So ang makukuha mo lang sa Spear Quicken ay yung attack speed at crit multiplier. Kaya mas okay na okay kung level 10 lang siya. Tapos syempre Spear Mastery kung naka-spear ka. Kung wala kang spear, pwede mong kunin yung Sword Mastery kung naka-sword ka. Yan. Tapos recuperative, endure taunt, at syempre punta tayo sa auto. Ang auto mo, 'di ba? Lagi tinatanong sa akin 'to, paano yung auto mo? Ang auto mo dapat ay
attack lang at auto guard, no? Kasi yung prepare for elite, kung ilalagay mo siya dyan sa auto mo, di ba, matagal yung cooldown niya tapos nagkakas siya ng nagkakas kahit hindi mo kailangan. Pero yung auto guard, importante siya para pagka namatay ka at nireso ka sa, halimbawa nag-oracle ka, di ba, maikas niya kagad yung auto guard kasi importante yung auto guard sa instant slash. Ganon din sa PvP, no? Kasi yung auto guard or pag na-debuff tayo ng sorcerer, at least magkakas ka ng auto guard kasi mabilis lang yung downtime nito. Parang 1 second lang ata yung cooldown niya. Kaya hindi ka masyadong ma-burst ng sorcerer. Yan. Tapos punta tayo sa Aesir, di ba? So sa Aesir mo, napaka-simple lang nito. Unang-unang dapat mong lagyan ay yung, syempre dahil overbrand build tayo, overbrand ang lalagyan mo, di ba? Saan yun? Yan, overbrand enhance, di ba? 7% yan, isa, lagyan mo lahat. Tapos ang sunod niyan, yung inspiration blessing, di ba? Para yan sa yung attack, di ba? Attack plus 10, attack plus 10, di ba? Tapos kasunod, ignore depth, pangatlo. Importante, ignore depth, ignore depth. Lagyan mo yan lahat, di ba? Tapos kapag may sobra ka pa, lagyan mo yung retribution empower. No? Yung retribution empower, 10% lang siya. No? Maliit lang siya actually. Kasi yung attack ng retribution ay 50 points lang. So yung 10% nun ay 5 lang. No? So mataas pa yun o mababa or sayang ba sa medals? Actually, sayang siya sa medals kung konti yung medals mo kasi 5 lang yung attack. Pero dahil wala ka naman choice kasi yung mga attack dito ay 2.6 lang at yung refine 2.6, yung iba nga 1 lang, 'di ba? Ayan, refine 1.95 refine attack, 'di ba? Kaya mas okay na lagyan pa rin yung retribution para sa 5 na attack. At bukod pa doon, nagre-rescale yung retribution natin sa attack percentage. Kaya kada level niyan, malaki yung nadadagdag. Tapos kasunod ay yung dying recovery or PBE, di ba? Para kung konti na lang yung HP mo, madali kang ma-heal back ng iyong pare, di ba? Kailangan meron kang dying recovery. Yan. Tapos sunod, actually yun lang, no? Tapos pwede ka na maglagay ng refine attack at attack, di ba? Kung marami kang sobra. Ang hindi mo kailangan lang ay yung auto attack. No, kasi yung auto attack empower, no, in-explain ko na to, hindi siya gumagana sa auto attack na instant slash. So hindi siya importanteng lagyan. Sayang yung points diyan. Tapos pwede mo rin lagyan yung Furious Rage, pero ako di ko siya nilagyan sa PvE. Pero for PvP, maganda yung Furious Rage. Dalawa yan, tapos Furious Rage na isa. Yan. Tapos yung ibang players na nakita ko or napansin ko, meron silang ginagamit dito na Endure Unlimited. Pero ako hindi ko to nilalagyan. Hindi ko siya trip kasi konti lang, mabilis lang yung duration ng Endure. Tapos pwede mo siyang i-recast ng i-recast kung kailangan mo. At mas maganda yung naitutulong ng Furious Rage kumpara sa Endure Unlimited. Pero kung marami kang points or marami kang medals, pwede mo lagyan yung Endure Unlimited. Yan. Tapos syempre kung ikaw ay naka-holy or kung naka-sword ka, ang tawag dito, Holy Avenger, pwede mo lagyan yung Mighty Faith, di ba? Para meron kang holy damage, di ba? Holy damage, holy damage, holy damage. Yan. Holy damage. At saka yung holy damage. Pwede kung gagamitin mo siya. Pero syempre sa PvE, madalas kino-convert ng sorcerer yung ating MVP boss. Kaya hindi siya ganun nakakatulong. No? Nakakatulong lang siya kung walang sorcerer na magko-convert.
Yan. So, yun lang for our Aesir. At syempre, ang ating equipment at cards. Yan, ito. So, syempre, importante, Spearfish Pike. Malaking multiplier to dahil sa attack at magic attack. At syempre, yung refine attack dito. Hindi lang siya attack, pati refine magic attack kasama dyan. 150 yan. Kaya, malaki yung damage gap or damage difference niya sa Holy Avenger, no? Pero syempre, yung pag naka-sword ka, mas mabilis yung iyong attack speed. Tapos syempre, Naga Shield, importante para sa multiplier. 'Di ba? Ang kailangan mo diyan yung armor breaking na enchant. Tapos ang card mo diyan, 'di ba? Bahala ka kung ano yung kailangan mo. Pero yung libreng for PvE, yung libreng MVP damage. Tapos sa weapon, ang card mo, 'di ba? Kung wala ka pang card, Mistletoe at One Punch Man, yun lang yung gamit ko. Tapos nakakuha ko dyan ng sharp, pero magandang makuha mo dyan yung ignore defense. 'Di ba? At kung meron kang Prioni, pwede mo i-equip yung Prioni para sa additional hit rate. At yung skill damage sa Prioni ay gumagana lang kung gagamitin mo yung skill na instant slash. Kung auto attack yung gagamitin mo, hindi gagana yung plus 10% na skill damage ng Prioni. Yan. So, iba pang card na pwede mong gamitin for PvE, Minorus, 2. O di kaya kung PvP, Hydra, 2. Or pwede mong i-balance kung meron kang Prioni, isang Hydra. Yun. Tapos, syempre, sa headgear, Marduk card para sa silence for PvE and PvP. Diba? Pero kung sa tingin mo hindi mo kailangan ng Marduk, ako ang ginagamit ko sa PvP ay yung kabayo. Ito, si Nightmare card para sa anti-sleep. No, kasi normal attacks or auto attack ako sa PvP, kaya okay lang na ma-silence ako. Yan. Tapos sa armor card, ang pinaka-importante yung Munak card, no? Ignore defense at ignore MDef. Parehong makakatulong to sa overbrand damage or sa instant slash damage kasi nag-i-scale ang ignore defense at ignore MDef. So, yung mga ibang class, pangit sa kanila yung Munak card. Pero sa Royal Guard, no, malaking tulong ito sa ating damage. So, ginagamit ko siya for PvP and PvE. Tapos sa ating garments, 'di ba? Ang kailangan mo diyan yung ignore defense, no? Or kung sobra sa 100% yung iyong ignore defense sa PvP, pwede mo siyang palitan ng vitality para sa extra kunat. Ayan. Tapos sa shoes mo, ayan, pwede kang mag-strength index or vitality depende sa kunat mo. Ayan. Siyempre, ang card mo dyan, Ferrous card, kung wala ka pang Fallen Bishop, o kaya kung anong MVP card. Actually, kahit anong card pwede sa boots na makakatulong. Tapos, ang pinakamagandang accessory, lagi kong sinasabi, yung Vitality para sa attack at magic attack at refine attack, refine magic attack. 'Di ba? Pero kung kasi nga sa PvP or sa GVG, guild versus guild, madali natin ma-reach yung 100% ignore defense. Pero kung PvE, 'di ba? Mas maganda kunin mo yung ignore defense. Pero ako hindi na ako nagpalit ng accessory, no? Kasi ito yung mas maganda for PvP. Tapos, syempre, kulang ako ng ignore defense, kaya may ignore defense ako dyan. Yung P-Pierce dito ay penetration yan. 'Di ba? Ignore defense. Tapos, Devil Wing pa rin ang gamit ko. Yan. Tapos, yung mga enchant mo, importante, magic attack, hit rate, at attack. 'Di ba? Attack, hit, def. Tapos dito, hit, attack, lahat yan may hit rate kasi magbi-miss ka pa rin sa PvP. Yan. Yan. Attack, magic attack, hit. Attack, magic attack, freeze. Dito, hit, attack. Tapos sa iyong foods,
'Di ba? Kung kulang ka sa ignore defense, 'di ba? Pwede kang gumamit ng ignore defense na foods o damage to player, 'di ba? Pwede mong laruin dito yung mga foods, no? Pero sa PvP, ang pinakamaganda diyan syempre yung damage to player pa rin, no? O di kaya yung kung meron ka 100% na ignore defense, no? Yung eto maganda, yung penetration at magic penetration. Kasi doble nga yung effect niya sa Royal Guard kasi magbe-benefit tayo sa magic penetration at physical penetration. Hindi katulad ng damage to player na PvP foods, direct siya. So linear. Isa lang yung multiplier mo dyan. No? Ganon din kung gagamit ka ng ignore defense. Saan yung ignore defense ko? Diba? Kung kulang ka sa ignore defense, pwede mo siyang gamitin for PvP. So for 6v6, dahil kulang ako sa ignore defense or kung sa PvP arena or yo-yo arena, dahil wala akong mga ignore defense dito sa face at sa backwear, yun yung ginagamit ko for PvP. Yan. So yun lang, no, for our quick full guide or full Royal Guard instance / build. At kung meron mang kulang, di ba, pwede mo i-comment sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!